Si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 70 araw bago ang eleksyon 2025, opisyal nang nagsimula ang kampanya para sa mga kandidato sa pambansang posisyon. Nakatutok ang buong puwersa ng GMA Integrated News para ihatid ang komprehensibong pagbabantay sa mga aktibidad ng mga kandidato. Nakabantay tayo sa Ilocos Norte, Cavite, iba't ibang bahagi ng Metro Manila at iba pang panig ng bansa kung saan idinadaos ngayon ang proclamation rally ng iba't ibang partido at alyansa. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid po namin maya-maya lamang. Sabay sa pag-arangkada ng kampanya ngayong araw, ang simula rin ng pagbabaklas sa mga campaign material na wala sa tamang lugar at hindi gumagamit ng tamang material. Yan ang tinutukan live ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel, sa unang araw nga po ng kampanya ay naglibot ang COMELEC sa iba't ibang bahagi ng bansa at nakita po nila ang ilang paglabag ng ilang national candidates at party list groups. Bago sumikat ang araw, mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang namuno sa Oplan Baklas sa Maynila. Bumungad sa grupo niya ang mga campaign poster na nakakabit sa poste o kawad ng kuryente. May mga senatorial aspirant at meron ding mga party list. Bukod sa wala ang mga ito sa common poster area, hindi raw biodegradable o nabubulok ang material na ginamit sa paggawa nito, bagay na pinagbabawal ng COMELEC. Sa Quezon City, sinuyod din ang iba't ibang distrito para alisin ang mga poster na wala sa tamang lugar. May nakalagay sa mga pampublikong kagamitan o pasilidad gaya ng street signs, traffic lights, poste ng kuryente at iba pa. Sobrang dami niyan. Pipilitin namin masala lahat, matanggal lahat ng mga illegal poster ng mga kandidato. Marami tayong mga trucks na kukolektahin yan. Itatago dito muna sa banda dito sa Quezon City Hall banda. Tapos later on, natin siya, tatapon talaga siya. Paliwanag ng COMELEC, posibleng magamit pang ebidensya ang mga nakolektang poster kung may sasampahan sila ng kaso. Kaya dapat daw, kusa na lang sumunod sa regulasyon ang mga kandidato, kundi baka raw maharap sila sa election offense at disqualification. Sa mga susunod na araw po, hindi na po kami magbabaklas muna. Sa mga susunod na araw, susulatan na po natin. Sila po ang magbaklas. Sila naglagay dyan. Kami pang pahihirapan magtanggal. Hindi binaklas ng COMELEC ang poster ng mga local aspirant na sa March 28 pa ang simula ng campaign period. Pero maaari raw itong tanggalin ng local government units sa bisa ng ordinansa. Sa EDSA, naglalakihan pa rin ang mga billboard at poster ng mga national candidate at party list. Pero sabi ng COMELEC, hindi nila pwedeng baklasin ang mga ito dahil nasa private property. Susulatan daw nila ang mga kandidato para hingan ng paliwanag. May mga pampasaherong bus din sa EDSA na may mga campaign material ng national candidates. Paalala ng COMELEC, bawal ito at alam na raw nila kung sino ang susulatan. Yung mga bus po kasi ay technically public transport. The fact na isang entity ay kumukuha ng prangkisa, nagiging public kasi ang isang entity. Kapag kumuha ka ng prangkisa, halimbawa, yung mga bus na yan, so hindi nila pwede i-claim na sila ay purely private property. Private sila, tama, may nagmamayari, pero naging public po kasi ang nature ng mga bus na ito. Nagsalita rin si Garcia sa mga miyembro ng League of Municipalities of the Philippines. Pinaalalahanan niya ang mga alkalde na huwag maniwala sa mga nagsasabing kaya nilang i-hack ang sistema ng COMELEC para manalo sa eleksyon. Nagsibaklasan na rin ang mga campaign materials na wala sa common poster area sa Zamboanga City, sa Kidapawan City. Tinanggal rin ang mga tarpaulin na nasa puno tulad ng sa Dumaguete City, Negros Oriental at sa Samal, Bataan.
Mel, dahil panahon din ngayon ng mga political rally, nagpaalala po ang COMELEC na bawal mamigay yung mga politiko ng pera o kaya ay pagkain. Pero pwede naman daw magbigay ng mga souvenir gaya halimbawa ng t-shirt o kaya ay yung mga baseball cap halimbawa. Pero mas maigi na rin daw na magpaalam sila sa mga local offices ng COMELEC. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Sure win o tiyak na pagkapanalo sa lokal na posisyon kapalit ng milyong-milyong piso. Yan po ang modus ng tatlong nasa koteng sospek na nagpapanggap na IT expert ng COMELEC at kaya umanong manipulahin ang resulta ng eleksyon. Nakatutok si June Veneracion. Agad pinusasan ng tatlong lalaking ito ng mga tauhan ng PNP CIDG. Huli sila sa entrapment operation kung saan inireklamo sila ng pag-aalok ng umano'y sure win o tiyak na pagkapanalo sa isang mag-amang kandidato para sa lokal na posisyon kapalit ng 90 milyon pesos. Kayo ay naaresto namin sa kasong Article 293, robbery with threat, intimidation, or robbery extortion. Nagpakilalang mga IT expert ang mga suspect na may mga koneksyon daw sa COMELEC at ibinidang kaya raw nilang imanipula ang resulta ng eleksyon. Mayroon silang opisina, nakita natin. Meron silang mga props, nakita natin. Pero ang capacity nun para i-hack ang COMELEC servers, I don't think they can do that. Nagpakilala silang IT expert, ang trabaho lang nila, yung isa driver, yung isa kasama doon sa yung nahuli at yung isa nagpakilala na secretary. Mga scammer lang sila. Itinanggi ng COMELEC na konektado sa kanila ang mga naaresto. Sa mga ganitong panahon, marami raw talaga nag-aalok ng sure win sa mga kandidato. Pero aksaya lang daw ito ng pera dahil giit ng COMELEC, hindi kayang dayain ang resulta ng botohan. Ang advice namin sa COMELEC, why don't you use those funds for campaign instead? Wag po tayong magpauto. Ginawa ang entrapment operation matapos inireklamo ang mga sospek ng kandidato sa pagka-mayor sa Enrile, Cagayan na si Robert Turingan at kanyang anak na kandidato rin. Noong 2019 raw unang nag-alok sa mag-ama ng sure win ang mga sospek kapalit ng 90 milyon pesos. Hindi raw nila pinansin, pareho silang talo. Noong 2022, muli silang inalok ng grupo. Ang counter-offer nila Turingan, 5 milyon pesos. Huwag lang daw pakialaman ang resulta ng eleksyon sa kanilang bayan. Kahit nagbigay siya ng 5 milyon, talo pa rin ang mag-ama. Ngayong eleksyon 2025, nilapitan na naman daw sila ng grupo. Pero hindi raw panalo sa eleksyon ang habol ni Turingan, kundi ang maipakulong ang grupo. Nakapagbigay ako ng 2 milyon. Oo. Pero baliwala yun kasi ito naman sa nagtagumpay naman ako sa gusto ko. Panalo ako kasi nahuli ko lahat sila. Wala namang nakikitang legal na pananagutan ng COMELEC sa mga kandidatong nakipagtransaksyon sa mga umano'y mandaraya. Naiintindihan ko po ang side ng kandidato. But in as much as we do not have a law penalizing them, hindi kasi yan gaya ng vote buying na yung direkta sa voter. Kung tutuusin, sabi ng COMELEC, hindi na bago ang modus sa mga sospek. Lalapitan nila ang dalawang magkalaban sa eleksyon at pangangakuan ng panalo. Gamit daw ang kanilang koneksyon at kaalaman sa information technology. Budol po talaga ito. Sigurado doon isa matatalo, sigurado doon isa mananalo. Pag nanaling siya, sasabihin niya, ako ang dahilan niyan. Ba't nanalo yan? Sasabihin niya doon sa kabila, kita mo, kaya natalo ka, hindi ka lumapit sa akin. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek. Sir, comment niyo po, sir. Sir, comment niyo po. Naharap sila sa reklamong robbery extortion. 5 pang miyembro ng grupo ang pinaghahanap ng CIDG. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Nanlaban umano sa pulisya kaya nasawi ang 2 miyembro ng grupo na modus ang magpanggap na buyer at saka hold upin ang tinatarget na online seller ng alahas. Huli naman ang umano'y frontman ng grupo. Nakatutok si Rafi Tima. Sa halip na 100,000 pisong halaga ng ginto, sa kamatayan nagtapos ang buhay ng 2 sa 3 sospek na nambibiktima ng mga online sellers ng alahas sa isang maliit na resort sa Angono, Rizal. Nanlaban daw sa isang entrapment operation ng 2 sospek na inaalam pa ang tunay na pagkakakilanlan matapos masukol sa loob ng resort na ito. Nung nasense nila na may pulis ang katransaksyon nila, yun nga po sir, bumunot sila ng baril, pinaputokan tayo, wala po tayong magawa kundi mag-retaliate. Kaya po yan po, sa kasabihan palad
binawian po ng buhay yung dalawang suspect. Buhay ang tumatayong frontman ng grupo. Tumanggi siya magsalita sa harap ng kamera pero kwento niya, nakilala niya ang mga nasawing kasamahan habang nasa kulungan. Saan na lang po magsasalto pag naka-inquest. Ikinasa ang entrapment operation matapos magsumbong sa pulis ang isang online seller na una nang biniktima ng grupo Nobyembre noong nakaraang taon. Kwento ni alias Dennis, nabiktima siya matapos umorder online ang suspect at pinapunta sila sa isang resort sa Antipolo. Pero nang makuha ang gold na alahas, bigla na lang daw tumakbo ang mga suspect mula sa resort na sinabi nilang pagmamayari nila. Noong isang araw, may kumontak ulit sa bago nilang online page gamit ang parehong modus. Ang resort daw na to kanya, White House tawag niya. Ganun din sa Antipolo sinabi niya, White House. Sabi ko, sir, ang ganda ng bahay niyo. Oh, White House, sa amin yan. Modus umano ng grupo, kumbinsi ng mga online seller na mayaman sila at may-ari ng resort tulad nito, na kanila lang palang inirentahan. Pagpasok ng biktima, doon na sila igagapos at kukunin ang mga binibentang alahas. Pero sa pagkakataong ito, pulis na ang kanilang katransaksyon. Pagkapasok namin ng pinto, sinara niya, ayun na sir, tinutukan na kami ng baril. Pinaluwaw ng baril dito sa ulo kasi ayaw ko bigay yung wedding ring ko eh. Ayun. Then pinakit kami sa kwarto. Pagkapakit namin sa kwarto, doon na kami ginapos. Kinuha na lahat sa amin. Tapos dinaktapan yung bunganga namin sa zip tie sa kamay, sa paa. Ayon sa CIDG, magkakasunod ang mga ganitong kasong naitala dito sa Rizal. Ang isang biktima natangayan ng 1.5 million pesos na halaga ng alahas. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, dagdag sa mga nagmamahal ngayong buwan ng pag-ibig, ang dagdag singil sa kuryente. Kung magkano, alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Lahat na ng klase ng pagtitipid sa kuryente, ginagawa na raw ni Esperanza. Nung malamig po, ngayon katulad nagpapatay kami ng electric fan. Bihira na po kami magwasi, hindi na po kami nagtitv, hindi na kami nag-i-aircon. Pero kahit anong tipid, may pagtaas pa rin ng electric bill nitong Pebrero. 28 centavos per kilowatt hour ang dagdag singil ng Meralco ngayong buwan dahil sa pagmahal ng generation charge. Ito yung pinambili ng Meralco sa isinupply nilang kuryente at ipinasa sa customer. Consumption may likely see a reduction, pero yung rates tumaas ng bahagya dahil sa generation charge. Ito ay dahil daw nagmahal ang benta ng mga independent power producer nang bumaba ang bilang ng nagawa nilang kuryente. At ipinasa sa mga customer ang lugi sa paghina ng piso kontra sa dolyar mula sa mga power supply agreement o nakakontratang power supply. Galing sa mga PSA ang 43% ng energy requirement ng Meralco. Nabura nito ang mababang bentahan ng kuryente sa spot market dahil sa mababang demand, bahagyang pagbaba ng transmission charge at 23 centavos per kilowatt hour refund mula sa regulatory reset adjustment. Especially for the old IPPs, yung mga napirmahan na kontrato ng 1990s, 97% of their cost is dollar denominated. So, dun pa lang, kahit walang galawan sa fuel price, tataas agad ng presyo dahil nag-depreciate yung peso. Handa naman ng ibalik ng Meralco ang 19 billion pesos na sobrang singil nito. 19 centavos yan sa susunod na 3 taon kung aprubahan ng Energy Regulatory Commission. Sagad na ang ginagawang pagtitipid ng kuryente ni Esperanza, kaya kinakabahan na raw siya ngayong palapit na ang tag-init. Sana naman huwag masyadong mataas. Kung tataas naman siguro, makakakonti na siguro. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatuto, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi. Walang iba kundi si My Ilonggo Girl star, Ara San Agustin. Ara! Thank you, Miss Vicky! At good evening mga kapuso! In love man o nagsa-self-love? Maraming ways para i-celebrate ang paparating na Valentine's Day anuman ang estado ng inyong mga puso. Gaya ng ilang kapuso stars na may kanya-kanyang ganap at gimmick kasama kanilang loved ones. Makichika kay Lars Santiago. Valentine's Day is waving. Kaya kanya-kanyang plano ang Kapuso and Sparkle Stars kung paano isa-celebrate ang araw ng mga puso. Sina prinsesa ng City Jail stars Sofia Pablo at Allen Ansay. May inihahandang pa-surprise
para sa isa't isa. Gusto ko ibahin kasi last year parang flowers yung binigay ko sa kanya. So, let's see. Ano masasabi mo doon? Okay. Anong surprise mo sa akin? Wow! Malamang kakain po sa labas. Bagamat wala pang concrete Valentine's plan si mga batang real star, Miguel Tan Felix, at girlfriend niyang si Isabel Ortega dahil busy sa trabaho. Sisiguruhin daw ni Miguel na maipapadama niya pa rin ang love kay Isabel. Siyempre, mga simple but sweet gestures, hindi mo mawawala yun. Flowers ba or Valentine's gift? Secret, malalaman niya na po pag hindi na. SNWB o Samahan ng Walang Valentines dahil single naman ang mga kapwa Riles boys ni Miguel na sina Kokoy De Santos, Rahil Biria at Anton Vinzon. Pero may plans pa rin sila for Valentine's. Didate yung airmats ko. Kasi yung ate ko naman, wala yung asawa niya. So ako magdidate sa kanila. Kami ng kuya ko. Ako, bibigyan ko na rose yung nanay ko. Bibigyan ko ng rose yung mga malalapit sa buhay ko. Siyempre, yung mga sister ko. 3 sister ko, tapos mama ko, siyempre. Yun yung bibigyan ko ng Valentine's na flowers. Dahil wala ring love life, pinili raw ni comedy queen Ay de las Alas na umalis papuntang Amerika sa mismong February 14 para itulog na lang daw niya sa ere ang buong araw na yon. Pero kumusta naman kaya ang kanyang puso? Recovery period, but I'm okay. I'm happy and kagaya nga ng ginagawa ko, loving myself. Para naman kay global fashion icon Heart Evangelista, extra special din ang Valentine's dahil saktong birthday din niya sa February 14. Gonna be celebrating it with her loved ones. Baka kami lang ng family. Ganon din si Zephanie na turning 22 this Valentine's Day. Magse-celebrate daw siya kasama ang kanyang kapwa makakast. We're celebrating my birthday, pero secret muna kung saan kami pupunta. Pero super excited kami. Valentine's with her girlfriends din ang ganap ni may Ilonggo Girl star Jillian Ward for Valentine's Day. Wala akong ka-date. So ang plano ko, yung mga female friends ko baka mag-girls night out na lang kami. On duty naman ang Valentine's ni Andrea Torres. Habang concert ang gagawin ni Christian Bautista sa February 14 at 15. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.